Paglisan, Buod, Things Fall Apart ni Chinua Achebe, sinalin sa Pilipino ni Julieta Hugh Rivera. Si Okonkwo, isang matapang at respetadong mandirigma, nagmula sa lahi ng mga Omopia, isang hindi gaanong kilala at hindi kalakihang tribo sa Nigeria. 18 taong gulang noon si Okonkwo nang matalo niya sa isang labanan si Amalanzi, ang pusa. Dahil dito, ikinilala ang katapangan ni Okonkwo mula sa Omopia hanggang Imbaino. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas ni Okonkwo ang kanyang katapangan upang mapagtakpan ang laman ng kanyang dibdib laban sa kanyang ama. Si Onoka na sa kanyang tingin ay may hina at talunan. Walang nagawang mahusay ang kanyang amang si Onoka dahil sa kanyang katamaran. Sa halip, puro kahihiyan ang iniwan nito sa kanyang pamilya sapagkat nag-iwan pa ito ng maraming utang sa mga kanayon. Bukod pa sa pinabayaan niya ang kanyang pamilya, ang naging buhay na ito ni Onoka ay laban kay Okonkwo. Kaya, pinatunayan niyang naiiba siya sa kanyang ama. Para patunayan ang kanyang kakayahan sa pamumuno, pinamalaan niya ang 9 na nayon at siya ay nagtagumpay. 3 ang kanyang naging asawa, nakapundar ng mga ari-arian na nagpapatunay lamang ng kanyang pagiging masipag. Naging matapang na mandirigma at makapangyarihan siya sa buong nayon. Dahil dito, siya ay kinilalang leader ng kanyang tribo. Dahil sa kanyang kakayahan sa pamumuno, pinili si Okonkwo ng mga kanayon upang ipagtanggol si Ikemefuna, ang lalaking kinuha bilang tanda ng pakikipagsundo sa kapayapaan sa pagitan ng Omopia at isang nayon pagkatapos mapatay ng tatay ni Ikemefuna ang isang babaeng Omopian. Tumira ang batang lalaki kina Okonkwo. Naging magiliw at magkasundo naman ang dalawa. Itinuring ng bata si Okonkwo bilang pangalawang magulang. Isang araw, lihim na pinaalam ni Ogwefi Izudu, isa sa matatandang taga-Omopia, ang planong pagpatay kay Imifuna. Binilaan ni Izudu na huwag makialam sa planong ito si Okonkwo. Hindi ka dapat makialam sa isinasagawang iyon ng kalalakihan ng Omopia sapagkat isang ama na ang turing ni Ikemefuna sa iyo. Wika ni Ogwefi Izudu kay Okonkwo. Dahil dito, gumawa ng paraan si Okonkwo. Pinaniwala niyang ihahatid na si Ikemefuna sa kanyang tunay na ina. Naglakbay ang bata kasama ang ilang kalalakihan ng Omopia. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, sinugod ng mga kasamang lalaki si Ikemefuna upang patayin, ngunit nakatakas ang bata. Nagpasaklolo ito sa kanyang ama-amahan. Noon ay nasa harapan ng mga katribo si Okonkwo upang mapanatili ang ipinakitang katapangan. Tinagan niya ang bata sa harapan nila sa kabila ng paghingi ng awa sa itinuturing na ama. Nakalimutan ni Okonkwo ang naging usapan nila ni Ogwefi Izudu. Umuwi si Okonkwo na mag-isa. Wala na ang batang tumulong at gumabay sa kanya. Naging simula naman iyon ng malaking pagbabago kay Okonkwo. Hindi na siya makakain, hindi na makatulog, hindi na rin makapag-isip ng maayos. Ramdam niya sa kanyang sarili ang depresyong siya rin naman ang may pagkakamali. Kaya't upang malibasan ang kapigatian at huwag matulad sa kanyang ama na isang sawi ay nagtungo siya sa kanyang kaibigang si Oberika. Humingi siya ng payo rito at nakaramdam naman siya ng kaunting gaan ng loob. Nagkasakit naman noon si Izenma, anak na babae ni Okonkwo. Ngunit gumaling din sa tulong ng mga halamang gamot na ipinanlunas ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, nabalitaan ni Okonkwo na namatay si Ogwefi Izudu.
Nakaramdam ng konsensya si Okonko sapagkat nang huling makausap niya ito ay noong bigyan siya nito ng babala tungkol sa pagkonsulta sa orakulo na papatayin si Ikemefuna. Pinuno ng malalakas na tunog ng tambol na sinabayan ng alingaw-ngaw ng malakas na putok ng baril ang maririnig sa paligid habang nakaburol si Ogbefi Uzudo. Kagimbal-gimbal na trahedya ang bumulaga sa lahat ng mga naroon nang pumutok ang baril ni Okonko at tamaan ang 16 na taong gulang na anak ng yumao. Dahil dito, kailangang pagbayaran ni Okonko ang nagawang kasalanan laban sa kanyang kaangkan. Isang malaking pagkakasala sa Diyosa ng lupa ang pumatay at makapatay ng kauri. Hinakot lahat ni Okonko ang kanyang mga ari-arian at mahalagang kagamitan at magtungo sa Embanta, lugar ng kapanganakan ng kanyang ina, dala ang kanyang buong pamilya. Sinunog ang mga natitirang hayop, kubo at mga naiwang pag-aari ni Okonko, tanda ng paglilinis sa buong pamayanan sa kasalanan nito. Malugod naman silang tinanggap ng mga kaanak, higit lalo ang tiyuhin nitong si Uchendo. Tinulungan nila sina Okonko na makapagtayo ng kanilang munting pamayanan at pinahiram ng mga butil na pinagsisimulan ng kanilang munting kabukiran. Malagim at mahirap man ang sinapit ni Okonko, pinilit niyang tanggapin ang lahat at muling magbalik kung saan siya nagmula. Dumaan ang 2 taon ng pagkakapatapon kina Okonko. Sa mga taong iyon, matiyagang kinuha at inani ni Oberika ang mga pananim ni Okonko sa dating lugar. Ibinenta niya ito at binigay ang pinagbilhan kay Okonko. At dyan nagtatapos ang buod ng pag-iisa. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muling mga mag-aaral. Mula sa presentasyon ng Baitang 10, taong panuruang 2023 to 2024. Created using Powtoon.